Maituturing ba na kakulangan kung bakit nagpunta ng Korte Suprema yung abogadong identify sa mga Duterte para pigilan ang ongoing impeachment trial? Dahil hindi po napagilan ng magkapatid na Cayetano na mag-preside bilang presiding officer na inihalal ng majority si Senator Judge Chis Escudero. At nakita nila dito sa magkakasunod na araw na performance ng presiding officer na ginawa ang lahat. Nahirapan ang mga defense lawyer, yung kanilang mga objection, lahat deny. Lahat pinapayagan ang presentation ng prosecution. Pero hindi yan pagiging bias. Kasi malinaw na trabaho ng taga-usig ipresenta ang ebidensya at testigo. Pero yung objection ng Defense Counsel hindi katanggap-tanggap, kaya dinideny ng presiding officer. Siguro nakita ito ng kampo ni Sara Duterte. Nahirap ang kanyang mga abogado, kaya ang ginawa, nagpunta ng Korte Suprema para hilinging ipatigil pansamantala ang trial at kino-question nila ang legality ng pagiging presiding officer ni Senator Judge Escudero. Yan ay aking sariling pananaw at observation. Ganon pa man, may karapatan ng kahit sino na magpunta ng Korte Suprema at magpetisyon. Pero ganon pa man, kaya natin nabibigyan ng ganitong opinion at analysis, masyadong maaga. Pangalawang araw pa lang ng trial Kahapon ay kaagad-agad mayroon na silang petisyon. Talagang Korte Suprema lang ang kanilang pwedeng takbuhan. Pero antabayan na natin kung makikialam ang Supreme Court. Kasi alam nyo yung separation of power between legislator at Supreme Court, yung Korte, mahalaga yung pinapatupad. Constitutional duty ng Kongreso at Senado ang impeachment process. Ang paglalagay ng Senate President at ng presiding officer, yan ay karapatan din ng majority ng Senado bilang impeachment court. Yan ang paniniwala ng majority, kaya kanilang inihalal at pinilagay ang isang abogadong senador maging presiding officer na si Cayetano. Pero hindi matanggap ito ng kampo ni Sara Duterte. Tumakbo ng Supreme Court, ating aantabayanan yan. Kung ano ang magiging desisyon ng Supreme Court sa iso. Pero ako'y naniniwala, personal kong pong opinion at pananaw, irerespeto ng Korte Suprema ang separation of power at constitutional duty ng ating mga senador, judges dito sa impeachment court nagtatrial sa kasalukuyan. Yan po yan. Huwag kayong maliligaw. Baka isipin nyo, itong mga galaw na ito ng mga abogado ay kung ano-ano lang. Meron pong mga malalaking implication ito. Hindi lang pampolitika o hindi talagang gusto nilang ilabas na sila merong ganyang pwersa, ganyang strategy na kukontrahin nila ang strategy at pwersa at ginagawa ng impeachment court at ang ginagawa ng public and private prosecutors. Ganyan po yan. Okay? So huwag kayong mag-alala. Normal na proseso yan. Kaya lang masyadong maaga, kaya nasasabi ko na mukhang nahihirapan, nararamdaman ng kampo ng mga Duterte. Hirap sila dahil ang kanilang mga objection puro deny. Ibig sabihin, pag i-deny ang objection ng mga ginagawa ng Defense Counsel, hindi ibig sabihin yan bias ang judge. Ang ibig sabihin lang yan, wala sa lugar, mali ang objection, kaya dinideny. Normal lang po ang pag-deny. Pero kung lahat na lang ay nadi-deny, ibig sabihin, merong problema ang defense team. Yun lang po yun sa aking sariling opinion. Okay? Hindi yan problema ng impeachment court. Hindi yan problema ng prosecutors, public and private, yung pagdi-deny dahil yan ay exclusive na kapangyarihan ng presiding officer. Ayun.
Ay sinabi niyong mahina si Escudero. Kung ano-anong binanggit ng mga pro Duterte, Judas daw itong si Escudero dahil iniwanan sila. Pati pinersonal pa yung mga credit account na alam mo naman yung galaw ng magkapatid na Cayetano. So, nagdudugtong-dugtong po yung kaganapan. Lahat tayo ay nag-oobserba, lahat tayo ay may karapatang magbigay ng opinyon, pero itong aking pong topic, for information, for education, base sa aking opinyon at nakikita, hindi pwedeng i-deny. Overrule at saka objection ang deny ang ating madalas naririnig. Okay? Di ba? Pero yan naman po ay simula pa lang. Matagal ito. Kung tatagal po ng 1 buwan, 3 buwan, kung totoong 100 ang testigo, kung isang testigo 1 araw, di 100 araw yan. Kaya mahaba pa. Ang kailangan ay umiral, mangibabaw ang tamang proseso sa ilalim ng mga batas. Ang impeachment ay hindi political harassment. Ang impeachment ay pagpapanagot sa mga taong posibleng umaabuso sa kapangyarihan na pansamantalang ipinagkaloob ng taong bayan, maghawak ng posisyon at pera ng mamamayan. Kaya nga ang issue dyan sa ganyang impeachment ay korupsyon at betrayal of public trust. Ang betrayal of public trust, hindi nakukuha yan sa survey. Kahit na anong survey, kahit pagbayaran nyo nag-survey, ang resulta ng survey ay hindi magiging basihan sa issue ng betrayal of public trust. Kasi sa oras na mawala, dahil sa ginagawa ng isang public official, ang tiwala ng taong bayan, yun na yun. Kahit mag-survey pa kayo, hindi yun matatabunan. Dahil ang survey, hindi po yan matuturing mo na lahat ng mamamayan ay na-survey. Ilang porsyento lang, 1,200 or 1,500 na-survey, yun na yung ating susundin, kalokohan yun. Ang public trust, mahalagang hindi kailangang isurvey yan. Yan ay voluntaryong nakikita at nararamdaman ng mga tao na may-ari ng pera na nagbigay ng temporaryong posisyon sa government official. Kaya pag nawala yan, mahirap nang ibalik. Lalo na kung pinagsamantalahan, inabuso, ninakawan. Hindi yan. Yung survey result na mataas ang rating, approval rating, trust rating, political gimmick yan. Hindi yan makakasagabal at hindi yan dapat mangibabaw sa totoong betrayal of public trust dahil sa pang-aabuso. Maliwanag po kayo. Maniwala kayo. Yan ang aking interpretation at opinion. Kasi yung ngayon, sigurado at lahat, pinalulutang nila, mataas ang approval rating ng Vice President, nasa ng betrayal of public trust, mataas ang rating ng Vice President, bakit ninyo ini-impeach? Hindi yun ang pinag-uusapan. Ayon sa ating saligang batas, kapag ka mayroong issue ng korupsyon at betrayal of public trust, ayan ay subject for impeachment. Kaya nga yung impeachment court, ginagawa niya ang tama. At yun ang prosesong naaayon sa saligang batas. Okay? Hindi naman tayo nagmamagaling. Pero for information lang po, doon sa nakakaintindi, doon sa ayaw umintindi, huwag na natin pilitin yun. Alam na natin kung sino yan.